Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay patungkol po sa pagtatalaga para ibahagi si Kristo. Sa panahon natin ngayon, ito po ang kailangan nating gawin. Ano po, kung talagang nais nating lakaran po yung ating team for this year, na bagamat tayo po nagsimula sa maliit, tayo po ay palalaguin ng ating Panginoon, kailangan po nating lakaran yung pagtatalaga na ibahagi po ang ating Panginoong Kristo. So ano ba ang mga layunin po ng ating gagawing pag-aaral ngayon? Ang una po ay gumawa ng isang personal na pagtatalaga ng buhay para hikayatin ng iba kay Kristo. Ang ikalawa naman, tanggapin ang hamon na gumawa ng pagbabago sa buhay para maipahayag si Kristo at maging isang saksi para sa Kanya. At ang ikatlo, mangako ng pagbabahagi ng salita ng Diyos at pagmimisyon. Ang pagbabahagi po kay Kristo ay nangangailangan ng malalim na pagtatalaga ng buhay. Hindi dapat magbahagi kung kailan mo lang gusto o kung kailan mo lang feel, kung kailan lang madali itong gawin. Ito po ay seryosong bagay na kinakailangan pa na si Kristo ay maging tao at mamatay para sa lahat ng tao. Kaya't kailangan bigyan ito po ng pangunahing pagpapahalaga. Ang mga bagay po na ukol sa magpawalang hanggan na hantungan ng tao ay dapat na maging pangunahing pasanin natin bilang mga lingkod po ng Panginoon. Higit pa sa iba mo pang mga pananagutan, kailangan na ikaw ay magtalaga ng sarili para ibahagi si Kristo sa lahat ng pagkakataon. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo, nakasulat po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 20, Talatang 24. Ganito po ang nakasulat. Pero hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus, na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Ito po ay sinabi ni Apostol Pablo. Ngayon ang question, ano ang iniisip ni Pablo tungkol sa kanyang sariling buhay? Well, mababasa naman po natin na para sa kanya, hindi na po mahalaga sa kanya, anuman po ang mangyari sa kanya. Kumbaga, todo na niya po ang lahat-lahat niyang pagkatao. Matapos niya lamang po yung gawain na ipinagkatiwala sa kanya, ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo. At syempre, ang maibahagi po o maipangaral ang magandang balita tungkol po sa biyaya ng ating Diyos. Now, doon naman po sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 1, Talatang 6, mababasa po natin, ang magandang balitang ito'y lumalaganap at lumalago sa buong mundo, katulad ng nangyari sa inyo noong unang niyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Now ang tanong, ano ang nangyayari sa magandang balita sa buong mundo? Ito po ay napapalaganap, ito po ay napapalago. Now basahin naman po natin ang nakasulat sa aklat po ng Roma, Kabanatang 15, mga talatang 19 hanggang 20. Sa tulong ng mga himala at kamanghamanghang mga bagay na gawa ng kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya naipangaral ko ang magandang balita tungkol kay Kristo mula sa Jerusalem hanggang Illyricum. Ang tanging nais ko ay maipangaral ang magandang balita sa mga lugar na hindi pa naipapangaral si Kristo, para hindi ako makapangaral sa lugar na may gawaing pinasimulan na ng iba. Makikita natin dito talaga yung nga kagustuhan itong si Apostol Pablo na maipalaganap ng mabuti ang magandang balita. Ayaw niyang mangaral doon sa mga may nangangaral na. Ano po? Gusto niya yung mga virgin territory, nga. Now, ang tanong po ay, ano ang nagawa ni Pablo sa kapangyarihan ng mga tanda at mga himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito? Well, natural po na ipangaral niya po ang magandang balita tungkol kay Kristo sa iba't ibang dako po ng kanila pong kinalulugaran. Now, sa Pilipos naman po, Kabanatang 1, mga talatang 27 hanggang 29, mababasa naman natin, mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Nang sa ganon, makadalaw man ako sa inyo o hindi, mababalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo. Dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Sa talatang 29, sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. So nandoon talaga yung sacrifice na kakailanganin po para sa atin
upang masunod po natin at matupad po natin yung ibinilin sa atin ng ating Panginoon na ipangaral ang mabuting balita. Now, ang tanong, ano ang inaasahan ni Pablo sa mga taga-Pilipos dahil sa kanilang pananampalataya sa magandang balita? Well, na sila po'y mamuhay ng ayon po sa magandang balita ni Kristo. Para nang sa ganun po ay mawala yung takot sa kanilang mga puso kung meron man pong kumakalaban sa kanila. Now, tingnan po natin yung mga bagay na dapat nating italaga. Ang una po, pagtatalaga na ipangaral ang magandang balita. Dapat i-commit na natin ang ating mga sarili para may bahagi natin o maipangaral natin ang magandang balita. Ako naman po yung natutuwa na po dahil marami po ngayon lalo na sa mga kabataan natin, yung talagang naghahangad na magamit ng Panginoon sa pangangaral ng mabuting balita. And of course, hindi naman po naman nagpapahuli yung atin po mga adults, ano po. At dapat lang talaga mahikayat pa rin natin yung iba na may talaga nila ang kanilang mga sarili na maipangaral po ang magandang balita dahil napakahalaga po nito. Kinakailangan mong magtalaga ng iyong buhay para ipangaral ang magandang balita sa lahat ng nilikha. Dahil ang magandang balita po ay kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang lahat, kailangan mong gawin ang iyong magagawa para ang bawat tao ay magkaroon ng pagkakataon na makilala si Kristo. Gawin mo ang lahat ng iyong magagawa sa abot ng iyong makakaya sa tulong ng Holy Spirit upang ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, at yung mga nasa malalayong lugar, mga ka-FB mo, ay makarinig din ng magandang balita ng kaligtasan. Basahin po natin ang nakasulat sa unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 16. Hindi ko ipinagmamalaki ang pangangaral ko ng magandang balita, sabi ni Apostol Pablo, dahil tungkulin ko ito. At sa totoo lamang po, tungkulin po ito ng bawat Kristiyano, hindi lang po nung panahon ni Pablo, kung hindi maging sa panahon natin ngayon. Ang sabi pa niya, nakakaawa ako kung hindi ko ipapangaral ang magandang balita. Matindi ano ha? At dapat maisip din natin na tayo na yung kaawa-awa na Kristiyano kung hindi naman natin na ipapangaral ang magandang balita kasi hindi tayo sumusunod sa utos o atas ng ating Panginoon, yung Great Commission, to go and make disciples of all nations. Now, ikalawa po, pagtatalaga na maging saksi para kay Kristo. Kapatid, kailangan mo magtalaga ng iyong buhay para maging isang effective na saksi ni Kristo. Kailangan mong ipagpatotoo kung paano niya binago ang iyong buhay. Sa kapangyarihan ng Holy Spirit, kailangan mong panindigan ang iyong pananampalataya at maging isang nagliliwanag na ilaw sa lahat ng mga taong nasa paligid mo upang sila rin naman ay makakilala kay Kristo. Gamitin mo ang bawat pagkakataon para sabihin sa iba ang ginawa ni Kristo sa iyong buhay. Doon po sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, talatang 8, nakasulat po, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag niyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa Judea o buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Sino nagsabi nito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Hintayin po natin, atin pong invite yung presence ng Holy Spirit na pumasa atin. Nang sa ganun magkaroon po tayo ng tapang at ng lakas ng loob at walang takot natin maipangaral ang mabuting balita. Ikatlo, pagtatalaga na humayo at gumawa ng mga disipulo. Kinakailangan mo, kapatid, kaibigan, kamanggagawa na magtalaga-talaga ng iyong buhay para sa paghayo at paggawa ng mga disipulo ng lahat ng bansa. Yan ang iniwan sa atin ng ating Panginoon, di ba? Na dapat natin actually tuparin. Gamitin mo ang lahat ng iyong kakayahan at kayamanan para malaman ng iba ang kanilang pangangailangan kay Kristo. Italaga mo rin ang iyong buhay para turuan ng mga bagong mananampalataya katulad ng pagtuturo sa iyo ng ibang nakatatandang Kristiyano. Gawin mong personal ang pananagutan na akayin ang iba para lumago kay Kristo. Basahin po natin yung ating 2 taon na magkasunod na naging tema sa Mateo, Kabanatang 28, talatang 11 hanggang 20. Sabi ni Jesus, kaya't humayo kayo, gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ikaapat po, pagtatalaga
na magbigay. Kinakailangan na magtalaga ka ng iyong buhay para magbigay sa gawain ni Kristo. Magbigay sa iyong church para sa paghayo at para may pangaral ang mabuting balita. Magbigay habang humahayo, humayo habang nagbibigay. Dapat magkatuwang po yan. Sa ikalawang Korinto, kabanatang 9, simula po sa talatang 6 hanggang sa talatang 8, nakasulat. Tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi niyong matutulungan ang iba. Praise God. Ikalima po, pagtatalaga para palaganapin ang misyon ng Diyos. Kinakailangan na magtalaga ka ng iyong buhay para ibahagi si Kristo at maging katuwang sa pagtupad ng misyon ng Diyos. Makilahok ka sa pagbabahagi ng magandang balita, sa pagbubukas ng mga Bible studies, o mga gawaing pangmisyon para mabuo mo sa iyong puso ang pagmimisyon. Gawin mo na panghabang buhay na adhikain ang pagmimisyon. Hindi naman natin kailangan talaga pumunta sa ibang bansa, di ba, para makapagmisyon lamang. Doon mismo sa ating lugar, sa ating pamilya, sa ating eskwela, sa ating office sa workplace, pwede tayo magmisyon doon di ba? So hindi tayo maubusan ng lugar at ng taong pagmimisyonan. So, doon po sa aklat ng Roma, kabanatang 1, talatang 16 hanggang 17, nakasulat po, ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito'y sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Hindi po natin dapat ikahiya Ang problema po kasi, o ang malungkot po na katotohanan, marami pa rin sa mga Christians kahit na matagal na po silang Kristiyano, ilang taon na silang Kristiyano, ikinahihiya niya pa rin. Ika nga, ibahagi po ang mabuting balita na hindi naman dapat mangyari sa atin. Mabilis tayo, marami mga Kristiyano, mabilis sa pangangalat ng masamang balita, mga marites. Pero pagdating sa mabuting balita, tila wala sa kanilang priority. Dapat po, ang maging priority natin, maipangaral talaga ang mabuting balita, ang magandang balita, kung totoong mahal mo ang mga miyembro ng pamilya mo na hindi pa nakakakilala, ang mga kamag-anak mo, o ang mga kaibigan mo, ipangaral mo ang mabuting balita. Kasi kung hindi, paano na lamang kung sila'y biglang mawala sa mundong ito? Saan sila pupulutin? Saan sila pupunta? Kung hindi sila makakilala sa Panginoon, alam na alam mo, impyerno ang patutunguhan nila. Kaya kung talagang mahal mo sila, yung mga malapit sa iyo, huwag ka na mag-aksaya ng panahon, ipangaral mo ang mabuting balita. Saan ka man naroroon, at anuman ang iyong ginagawa, kinakailangan mo na ibahagi si Kristo. Huwag mo itong ipagpaliban o ipagpabukas. Ikaw ay nasa misyon ng Diyos upang abutin ang iyong mga kapamilya, again I say, mga kaibigan, mga co-workers, mga classmates, or even schoolmates. Maaaring ikaw lamang ang nag-iisang kilala nila na Christian na makapagbabahagi sa kanila ng pag-ibig ng Diyos at magpakita sa kanila ng karakter ng Diyos. Ibahagi mo si Kristo sa mga nasa malapit man o sa mga nasa malayo. Maging bukas ka sa Diyos na kumilos sa iyong buhay at laging isipin ang possibility na makibahagi sa pagmimisyon. Kung kinakailangan na ikaw ay aalisin ng Diyos sa iyong kinalalagyan ngayon at dalhin ka sa malayong lugar para magministro sa mga tao na kakaiba ang culture kaysa sa iyo, maging masunurin ka at magalak na sumunod. Makibahagi ka sa mga nagbabahagi kay Kristo. Anyayahan mo ang iba pang mga mananampalataya na gawin din ito. Ang bawat generation ng mga Christians ay kinakailangang ibahagi si Kristo. Ito ngayon yung henerasyon natin. Kailangan ka ngayon sa gawain ng Panginoon.
Ang sabi nga ni Jesus, the harvest is plentiful, but the workers are few. Pray to the Lord of the harvest, the Holy Spirit meaning, to send workers. At kapatid, hindi lang tayo magpe-pray. Kailangang isipin din natin, baka naman tayo rin yung worker na hinahanap ng ating Panginoon. Well, definitely, naniniwala po ako ng bawat isa sa atin ay isinusugo talaga ng Panginoon para maging worker niya o laborer niya sa harvest field. The harvest is plentiful. The laborers are few. Sana po ma-realize natin yan. Tiyakin po natin na maturuan ang mga bagong mananampalataya na kailangan nila natuparin ang Great Commission. Kagaya natin. Gawin natin itong isang napakahalagang gawain para sa iyo at para sa iba pa na sumunod. Maging intentional po tayo, kapatid, sa pag-akay ng mga tao kay Kristo. Manghikayat tayo ng paisa-isa, one soul at a time. At gawin mo na ito na isa sa mga layunin mo na ibahagi si Kristo sa kanila. Nawa po may naunawaan po tayo sa atin pong napag-aralan ngayong gabing ito. Tayo po ay mag-pray.